Yan, malapit na mag-umpisa yung game 1 ng NBA Finals 2024 between the Dallas Mavericks and Boston Celtics. And yung Boston swept nila yung Pacers sa Eastern Conference Finals, and then the Dallas beat the Timberwolves, who beat the Denver Nuggets. Game 5 lang ata yung series na yun, so hindi nila pinaporma si Anthony Edwards. I thought na kayang-kaya ng Timberwolves yung Dallas, but I was wrong kasi tinalo convincingly ng Dallas Mavericks yung T-Wolves, though some of the games are very tight game. So may mga buzzer beater si Luka Doncic na lamang ang T-Wolves ng 2 points. Tinirahan niya ng 3 si Rudy Gobert, the Dipoy, in 2024. And then talagang doon na believe yung mga tao kay Luka, lalo na he considered as one of the best basketball player of today. While yung Celtics naman, everybody think na sila yung best team sa NBA today, and they are heavily favored. And for the last 25 years, first time ng East na maging top dogs ng NBA Finals. The last time was the Miami Heat with LeBron. So parang they've been in the finals in 2022 but lost to Golden State Warriors, and since then pumapasok sila sa Eastern Conference Finals to with the Miami Heat, at saka last ito yung sa Pacers. Parang experience wise lamang ang Boston Celtics sa pamumuno ni ECF MVP Jaylen Brown and Jason Tatum. So parang sila nga bang duo ngayon laban kay Luka and Kyrie Irving, kasi yung sa laban nila ng Dallas versus Wolves parang pinagod nila si Ant, kasi gustong gawin ni Ant yung both end of the floor, yung defensive, offensive na player, two-way player kumbaga doon, pero napagod si Ant dahil hindi niya kakayanin na gawin yung lahat. So he must sacrifice one thing para mas manalo sila sa Dallas, but he couldn't pull it kasi parang magaling din si Kyrie Irving. Siya lang yung may championship ring sa Dallas under coach si Jason Kidd, na naglaro sa Dallas na nag-champion with Dirk Nowitzki, na tinalo nila yung Miami Heat ni LeBron James and
D-Wade. So parang I don't know kung mag-step up. Luka Doncic should be the best player ng NBA. Yung form niya dapat ganun, kasi pag hindi ganun, wala, tatalunin siya ng dalawa. Mga shooters ang mga Celtics. Umpisa na yung game 1, so 0-0 yung score. So parang mahalaga ito para sa Celtics, yung series na to na manalo, kasi they will raise their 18th banner. Kasi the last time was 2008 with Paul Pierce, KG, Henry Allen, and Rajon Rondo, and the Celtics dynasty nagawa pa noong panahon ni Larry Bird, na may appearance silang 5 championship, 3 panalo. So parang nape-pressure din yung mga young Celtics ngayon para masabi silang sa mga Celtics royalty, manalo sila ng championship. So 5-3 na, all 5 na yung score. Maganda yung umpisa ng dalawa. Masasabi muna na evenly matched talaga yung dalawa. Luka is, pag hindi lang kayang bandan si Luka, medyo alanganin manalo ang Celtics. Pero kung mananalo, papasok si Porzingis at gagana ng laro niya, hirap ang Dallas. Ngayon ang starting center nila ay si Al Horford. Sabi naman ni Joe Mazzulla, with or without Porzingis, yun pa rin naman talagang approach nila sa laro. So consistency yung hinahanap niya sa mga players niya, kasi before Porzingis, ganun na rin talaga ang laro nila. Consistency lang ng players. Puro out-rebounded ang Dallas. Ano ba yan? Puro tungkab yung mga tira ng Celtics, pero puro rebound nila. Tungkab na naman kay Al Horford, ang daming tira pero namatay na pala si Walton, yung isa sa mga legend ng Boston Celtics. In-honor nila ngayon prior sa laro, sa game 1. Kasama niya si Larry Bird noon, tsaka si Kevin McHale, na pumasok ng 5 championship. 3 doon panalo noong 81, 84, tsaka 86. Tentative na naman ng Boston, gumagawa ng mga problema yung mga starters nila. Puro turnovers, 4 ang lamang ng Dallas. Pumasok ang tira ni Al Horford, and isa pa sa mga interesting na bakit dapat manalo ang Boston Celtics, kay Al Horford na hindi pa nanalo. So sabi niya, they're starving to win the championship. Yung interview niya sa ACF, yung nanalo sila, yung awarding na ng trophies. So parang they're hoping na manalo si Al Horford before he retires. So yun lang naman yung maging concrete na yung legacy niya,
as a NBA player manalo na isang championship kasi all-star din siya dati. So yung team nila build na manalo ng championship. So ang babata pa ng Boston, si Jason Tatum 26 pa lang. So they're really expecting Boston Celtics to win 2 or 3 championships kasi bata pa talaga sila So nung kinuha nila si Porzingis, gusto lang bumuo ng dynasty din. Tsaka talaga matanda na yung motivation ng Celtics ngayon kasi parang ito na yung tamang panahon para sa manalo ang Boston Celtics. Ano ba yan? Tentative talaga, puro turnovers yung Celtics, though isa lang alam pero kung walang turnovers, almost perfect basketball sana yung ginagawa Boston Celtics. Hindi ganyan ang score dapat, pero may mga turnovers at nangangapa pa rin dahil first game pumasok na si Kristaps Porzingis. 10 games na yung na-miss niya sa playoff this year, pero I hope na magiging 100% kasi si Drew Holiday is good addition na sa Celtics kasi is a experience na good defender din talaga. So sana manalo yung Boston or else it would be Luka and the Dallas kasi there are analysis says na pag wala si Porzingis or hindi siya 100% na makapaglaro, Dallas would beat them. Yun yung mga sabi-sabi ng mga NBA experts and analysts. So kung hindi nila pababayaan si Luka na umiskor at ilimit yung mga centers ng Dallas, yung Twin Towers din na si Lively tsaka si Gafford, big chance na napakalaki ng chance ng Boston Celtics na manalo yung sila ngayong taon. Pero it's really early to tell kung sino mananalo ng championship, but I bet my money on Boston Celtics kasi I'm a fan of Boston Celtics. And Dallas perennial na rin sila, naging sila na contender sila sa West, do napakatindi ng competition sa West. Buhay pa si Lolo Bron tsaka si Uncle Stephen Curry, kaya parang very tight yung competition sa west side ng NBA. Nandiyan na si Wembanyama na a lot of people sees the potential in Wembanyama. Nandiyan pa rin sila Wolves that will definitely come back stronger next year. The Nuggets will solve the puzzle of what would be the additional personnel to win it all and create a dynasty that Malone is bragging about.
kahit even though they lost to Wolves, Malone says na Spurs was considered a dynasty by him, though they don't even win back to back, but he considered them a dynasty. So parang confident pa rin si Michael Malone. And yung Lakers, they're eyeing a college coach. Nakalimutan ko lang ba, I really forget the name of that college coach na they're eyeing to hire to coach LeBron and the Lakers. And sana mabuo nila yung puzzle para mas lalong masikip ang mundo ng Western Conference, just like yung ginawa ng Boston Celtics na pinalakas pa nila yung lineup nila by adding Drew Holiday and Kristaps Porzingis, and tabla na yung laban 13-all. Meron pang naiwang 6 minutes more or less, so parang ang hirap pa rin sabihin ng maaga na dihado ang Dallas, kasi parang pero ginagang up talaga nila si Luka, pero pumapasok pa rin yung tira niya kahit 5 na ang nagbabantay sa loob I think yung pagpanalo nila sa T-Wolves is confidence booster para kay Luka, na marami na rin experience sa European League na mas intense, physical yung games. Yan, parang yun yung kinoconsider na experience ni Luka sa paglalaro ng basketball. Yan, back to back 3 points, pumasok na ang tira. Sabi naman ng mga basketball analysts, kapag nakapasok ng 26 3-pointers ang Boston, definitely mananalo sila sa series na ito. So parang nakikita mo na nag-iiba na yung complexion of the game, parang nagiging aggressive na yung Celtics defensively. Parang sana matuloy-tuloy lang, and then ang gusto ko lang na gawin ng Celtics ay limit nila yung momentum shift in favor of Dallas, kasi mahirap mag momentum shift matindi ang pressure kapag nalalamangan ka ng 10 and then dumidepensa ka na, nag-iisip ka na paano ka makakahabol, diba? So parang dapat walang ganun para siguradong sure win, unlike kapag or even kailangan i-domina talaga ng Boston yung Dallas in early going, kasi mahirap pagkakaroon na ng close out. Napakagaling din mag close out ni Luka, hindi rin siya basta-basta galing din walang kakabakabayan yung kaya kailangan huwag pabano-bano yung Celtics, especially itong mga buhaya nila mga laro ng Tatum tsaka ni Jaylen Brown ISO, so parang
buhayahan yung ganyang klase. Alam nyo ng ano yun, ng mga coaches how to adjust with that kind of intention na mag-isolate one-on-one yung mga ano. And then si Jason Kidd is good with game adjustments gaya ng ginawa nila sa Denver, sa T-Wolves I mean, na tinalo pa nila heavily favored ang Wolves kasi na-dethrone nila yung Nuggets. Talo kasi mga close game lang yung laban nila. So ngayon pag ginawa ng Celtics yan sa na parang papantayan lang nilang energy ng Dallas, baka ma-surprise sila sa gagawin na sa close game ng Dallas kasi pag mga slight differential lang yung laman 1 or 2, 3 points kaya pang talunin yan kasi no leads are safe ngayon now in NBA. So parang dapat hindi ka tentative aggressive pero playing perfect basketball to win it on. Kapag gumana naman talaga sila yung Celtics, their shooters, ay may pagkakalagyan talaga yung Dallas Mavericks kasi high intensity din sila magdepensa talagang putaktiin ka sa loob kapag pumasok ka yan ang laro ni Luka tsaka ni Kyrie Irving so napipilitan silang to shoot threes na minsan gumagana sila pero yung percentage ng 3 points nila parang mas mataas ang Celtics kasi hindi yun ang laro nila puro ISO yung kay Luka ang average ni Luka Doncic 35 points per game, triple double almost yung average niya. So parang matindi yung expectation kay Luka to carry the team, and Kyrie said that he would be the best teammate this NBA Finals. I don't know, pero it doesn't show yet kasi parang it's all Luka Doncic, it's all Luka, si Mr. Pogi ng NBA. So I hope na maging magandang laban, though yung series siguro matatapos yan ng 6 or 7 kasi evenly match sila, though heavily favored yung Boston kasi sila yung number 1 team this year sa win-loss record sa power ranking ng NBA. Sila yung number 1, so parang the pressure is on them while the Dallas is going for the upset. So yun yung team ngayon, so watch out kasi magiging magandang laban na through and through.